Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, meron tayong 4 na kayamanan sa buhay na ito. Una, pera. Pangalawa, kalusugan. Pangatlo, karunungan. Pang-4, panahon o oras. Pero mawawalang kwenta ang 3 kayamanan. Ang pera, ang kalusugan, ang karunungan, kung matatapos na ang ating oras at panahon dito sa mundo. Kaya naman tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil binibigyan niya pa tayo ng oras at panahon. Ito'y isang grasya sa ating lahat. Pinapaalala sa atin na maiksi lang ito. Kaya naman wag natin sanang sayangin. Sa mga napakaraming beses na kung saan hindi natin pinahalagahan ang panahon na pinagkaloob ng Diyos, hinayaan lang natin na lumipas ito. Mas malala pa, ginamit natin ang ating oras at panahon sa pagkakasala sa Kanya. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo makitang muling karapat-dapat makinabang sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay sa giliw mong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Udyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila tuwing araw ng pamamahinga. Nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang maikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Udyo o Grego. Nang dumating sila, Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral, agpapapatutuo sa mga Udyo na si Jesus ang Kristo, na siyang salungatin nila at laitin. Pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan ninyo kung kayo'y mapahamak.
Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon ay tutungo ako sa mga hentil. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nangangalong Tisyo Usto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga ang kanyang sambayanan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat ang ginawa niya ay kahahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niya ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ng pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang itinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa dahigdig. Ang poon ay buong galak na puriin sa paghawit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Alleluia, 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 alleluia. Kayo'y di ko inulila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kayang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya ay, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kayang ibig niyang sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lang at hindi niyo ako makikita? At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y iyong makikita uli? Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sa bawat lapida ng taong namatay na, pansinin niyo po, 3 lang naman ang palagi niyong makikita. Una ay ang kanyang pangalan. Sa ibaba nito, pangalawa, ay ang petsa ng kanyang kapanganakan. Pero pangatlo ay ang petsa ng kanyang kamatayan. Hindi ko po alam kung napansin niyo ito. Sa gitna ng birthday at ng death day ay merong isang maliit na guhit. Ano po ang tawag niyo sa guhit na ito? Sa salitang Ingles, ito po ay dash.
Pero sa salitang Tagalog, ito po ay tinatawag nating gitling. Pakaisipin niyo po yun. Pagmunihan niyo. Yung maliit na gitling, yung maliit na guhit, that small dash represents our whole life. Itong buong buhay mo, pinaghihirapan mo, itong buong buhay mo na iniiyakan mo, itong buong buhay mo pinagpapaguran mo, yun lang pala ang maliit na gitling. Mga kapatid, anong sinasabi nito sa atin? Na napakadali lang, napakaiksi at sandali ng buhay. Amen? Totoo po ang sinulat ni Santiago sa kanyang liham. St. James tells us, for what is life? It is just a vapor that appears for a little time and then vanishes. At yan din po ang pinapahayag ng ating Panginoon. Sabi niya, ang buhay niya dito sa mundo ay sandali lang. Ang kanyang presensya ay madali lang. Sabi niya, kaunting panahon na lamang at hindi niyo ako makikita. At pagkaraan ng kakaunting panahon, ako'y inyong makikita. Mga kapatid, pinapaalala muli sa atin ang katotohanan. Ng ating buhay ay madali lang, maiksi lang, sandali lang. Life is short and death is certain. And time passes away so quickly. Magkakaiba po yung karanasan natin sa buhay. Nung bata tayo, hindi niyo po ba napansin? Parang napakatagal, napakabagal ng oras. Pero pag tumanda ka na, doon mo maiisip, ang bilis ng oras. Pero ang tanong, anong ginagawa mo dito sa mabilis na lumilipas na oras? Kung ngayon, nauunawaan mo na lumilipad ang oras, sana naman wag mo nang sayangin ito sa iyong sakit ng loob, sa iyong galit, sa iyong hinanakit. Dahil maiksi lang ang oras, mas damihan pa natin ang pagkakataon na maging masaya. Smile more often. Enjoy the pleasures of life. Amen? Dahil kakunti na lang ang ating panahon. Mahalin natin ang mga tao. Sandali lang ang oras mo dito sa mundo. Kaya naman sana, huwag kang mabigo, maging tapat at magmahal sa Diyos. Sabi nga po, do not count the number of your days, but make every day count. Yung bang bawat araw ng ating buhay, pinapahalagan natin. Yung bang bawat oras, segundo ng ating buhay, ginagawa ba nating makabuluhan? Do you make your time here on earth memorable? Dahil sandali lang ang buhay. Sana wag na po nating hayaan magtagal ang lungkot. Amen? Sana wag ka din magpasakal sa iyong mga takot. Amen? At sana wag mong ubusin ang iyong oras at panahon na hinahabol at iniipon yung mga bagay na mawawala naman, malulusaw at hindi mo naman maidadala sa susunod na buhay. Kahit na mayroong mga nagsasabi sa inyo, Father, hindi ko nga po madadala sa susunod na buhay, pero yung aking mga anak, yung aking mga minamahal, sila naman, kailangan nila yan. Opo, pero paano na lang kung iniwanan mo sila ng kayamanan ng pera? Yan pa yung naging dahilan ng kanilang pag-aaway-away. Di po ba? Mas nakasama pa sa kanila? Pansinin niyo po ito. Kapag ang isang tao malapit ng mamatay, nandun na siya sa bingit ng kanyang kamatayan, naghihingalo na siya, sino pong hinahanap niya? Yung kanyang mga minamahal. Yung iba pa nga, pag sobrang sakit ng kanilang nararamdaman, tinatawag nila yung kanilang mga nanay, "Ina ko po! Ina ko po!" Di po ba? Ganyan sinasabi nila. Pag ang isang tao malapit ng mamatay, doon lang niya naaalalang magdasal. Doon siya nagpapakumbaba, doon siya humihingi ng tawad sa Diyos. Marami na rin po akong napagdasal na mga taong namamatay. At wala pa po akong nakitang tao na bago sila namatay, tinanong nila, magkano ba yung pera ko sa bangko? Wala po. Wala po akong tao na alam na bago sila mamatay, tinanong nila, nasan ba yung pitaka ko? Nasan yung mga inipon ko? Walang taong namamatay na bago man siya mamatay, hahanapin niya yung kanyang maganda sasakyan. Hindi yan yung mga bagay na napakahalaga bago man po tayo pumanaw. Hindi po ba? Ano ang pinakamahalaga bandang huli? Kung hindi ang ating relasyon, ang ating ugnayan, ang ating pagkakaibigan. Si Haring David, isa po sa mga pinakamatalinong tao, isa din po siya sa mga pinakamayaman na tao nung panahon niya. Pero mababasa niyo po sa Salmo, dun sa mga awit na sinulat niya, meron siya napagtanto, meron siya naisip,
Sabi po niya, Lord, teach us to number our days that we may gain wisdom of heart. Ang dami po sa atin, no? Mangmang, nalilito, nawawala, nagwawala sa buhay. Hindi alam yung direksyon, hindi alam yung gagawin. Kasi iniisip na magtatagal ang buhay nila. Hindi nila nauunawaan na sandali lang ang ating oras at panahon dito sa mundo. Kung mauunawaan mo, maiksi lang ang buhay. Di ba uunahin mo yung tunay na mahalaga? Isa pong magandang spiritual exercise, subukan niyo po ito. Pumunta po kayo dun sa tambakan ng basurahan. Hanapin niyo po kung saan po nila tinatapon yung ating mga basura. Yung tinatawag nating landfill. Pumunta po kayo doon, tignan niyo lang lahat ng mga basura. O kung gusto niyo po, pumunta po kayo sa junk shop. Tignan niyo po yung mga gamit-gamit doon. Ganito po yung isipin niyo. Yung mga pinagtatapon na gamit, yan po yung mga hinahabol ng tao sa buhay nila. Pero tignan niyo po, hinabol, tinapon. Basura na lang. Merong mga ibang gamit tinapon pero minsan sa buhay nila, yan yung naging dahilan bakit nakipag-away pa sila sa ibang tao. Isipin niyo po, yung mga gamit na yan, basura, pero merong mga ibang tao na kayanan nilang manloko ng tao, magsinungaling, manggulang ng kanilang kapwa para lang makuha yung bagay na yon. Pero kalaunan, nasaan? Nasa junk shop, nasa landfill, basura na lang. Meron po mga ibang tao, kaya nilang isakripisyo ang ibang tao, ang relasyon, ang mismong pagkatao nila para lang makuha yung mga gamit na inaasam nila. Pero pagkatapos ng buhay nila, nasaan na? Tatapon, makakalimutan, ibabaon lang. Amen? Yung mga bagay na hinahabol natin sa buhay, maiiwan lang natin at magiging basura. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang buhay ay gitling lang. Ang buhay mo, maiksi lang. Kaya nga, husayan mo. Gawin mo mabuti ang maiksing buhay na ito. Pero sana wag mong makalimutan na pagkatapos ng maiksing buhay na ito, ay meron na naman isang buhay at hindi ito gitling. Ito'y mahabang linya. Ito'y buhay na walang hanggan. Pangmatagalan. Yan ay ang buhay na kasama natin ang Panginoon. Yung mga ginagawa natin sa maiksing buhay na ito ay magiging alingaw-ngaw sa susunod na buhay. Yung ginagawa mo dito sa mundo, may epekto, may bunga yan sa langit, sa susunod na buhay. At dyan tayo huhusgahan ng Panginoon. Mga kapatid, iisa lang ang ating buhay. Kakaunti lang ang ating oras at panahon. Ginagamit mo ba ito ng mabuti o baka sinasayang mo lang? Kung gusto mong maging maganda ang susunod na buhay mo, pagsumikapan mong gawin mong maganda ang buhay mo dito sa mundo. Magiging tunay na maganda yan kung mananatili ka kasama ang Diyos. Amen? Mga kapatid, maging matalino tayo. Binibigyan tayo ng oras at panahon ng Diyos. Huwag mo sanang sayangin ang oras na ito dahil kakaunti lang ito at sandali lang ito. Amen. Inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin lagi na tayo umasa sa Kanya at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati naway makaranas ng nakakapagpaginawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nalulungkot o namimigati naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming puspos ang kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ng may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating
Manalangin kayong mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa pakinabangan ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang. Kung hindi tumubo pa na makaloob mong walang katapusan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumutubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan, ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumangon sa dating pamumuhay, sa sangkatauhan na mihasa sa pagkasalawahan. Sa dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francescong aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsasalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas. Bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lahat po tayo ay binigyan ng para-parehas na oras. Mayaman, mahirap, nag-aral, hindi nag-aral, bata, matanda. Para-parehas lang po ang ating oras at panahon sa isang araw. Lahat tayo ay binigyan ng 24 hours a day. Sino po ang magiging matagumpay? Sinong magiging mayaman? Sinong magiging banal? Sila yung mga hindi nagsasayang ng oras na pinagkaloob sa kanila. Ang oras, hindi kamukha ng pera. Pag hindi mo ginamit ang oras, hindi mo pwedeng maitago yan at gamitin mo sa ibang oras. Ang pera, pag hindi mo ginamit, pwede mong itago, magkaka-interest pa. Pero hindi po ganyan ang kalikasan ng ating oras. Ang oras lumilipas, hindi mo mahahawakan, kahit nahabulin mo yan, hindi titigil yan. Kaya nga, ano yung magandang magagawa natin sa oras at panahon natin ngayon? Magdasal po kayo. Pakita ng Diyos sa inyo kung ano yung magagawa niyong makabuluhan dito sa oras at panahon na pinagkaloob niya. So, ang aking pong assignment sa inyo ay just spend 5 minutes doing nothing. Just listening to the Lord. Napakahirap po niyan ngayon na gawin. Dahil masyado tayong distracted sa napakaraming bagay. Sa trabaho natin, sa social media, marami po ang nanggugulo sa ating isip. Kahit 5 minutes lang po. Huwag muna kayong mag-scroll down sa inyong cellphone. Huwag muna po kayong makinig sa music. Huwag muna po kayong manood sa YouTube. Huwag muna po kayong makipagkwentuhan dyan sa tabi nyong bahay, sa kaopisina nyo. Find a quiet time. 5 minutes. Spend time with the Lord. That is a time well spent. Pag kayo po ay nagsasayang ng oras kasama ang Diyos, hindi kailanman sayang ang oras na yon. Yun ay isang makabuluhan, mahalagang paggamit ng ating oras. Buksan niyo pong isip niyo sa Kanya para bulungan kayo kung ano ba dapat ang inyong gawin. Sundan niyo ang Kanyang kagustuhan
mabibigla kayo sa marami pang pagpapala na inyong matatanggap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay pagpalain ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.